Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagpatuloy ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Ilang araw nang lumipas, pero para lang akong hangin sa kanyang paningin. Nandito ako, oh. Ako yung asawa mo. Hindi ko na ulit siya tinangkang kausapin pa, dahil alam kong hindi pa rin niya ako kayang patawarin. Hirap na rin ang kalooban ko. Magkasama nga kami sa iisang bahay, magkatabi sa iisang kama, pero parang hindi niya ako nakikita. Ginugugol niya ang oras sa trabaho niya sa umaga, pero kapag gabi, lasing siyang umuwi. Kahit si Lola walang magawa sa kanya. Bukas ng gabi ang 60th birthday ni Lola, pero hindi pa rin kami magkaayos ni Jared. Miss na miss ko na siya. Gusto ko siyang yakapin at halikan, pero alam ko nandidiri siya sa akin. Napakarumi kong babae. Duming-dumi ako sa sarili ko. Alas 10 na ng gabi, pero wala pa rin siya. Hindi ko maiwasan na mag-alala sa tuwing ginagabi siya ng uwi. Pero wala naman akong lakas ng loob para tanungin siya o kausapin man lang siya. Nahihirapan na ako sa trato niya sa akin. Kaagad akong tumayo ng kama nang marinig ko ang pagdating ng kotse sa baba. Tumungo ako sa beranda upang silipin ko si Jared na nga ba yun. Dahil kanina pa namang nakauwi si Lola at sabay kami naghapunan. Kagaya nga ng inaasahan ko, bumaba si Jared ng sasakyan. Ngunit ibang sasakyan ang naroroon at hindi ang madalas niyang ginagamit kapag pumapasok siya ng kumpanya. Nakita ko ang paglabas ng maputing light sa driver's seat ng sasakyan. Hinintay kong makalabas ng tuluyan ng driver na nakatagilid sa kanya. Ngunit gano'n na lang ang pagkadismaya ko dahil nakita ko ang babae. Babae. Siya yung nasa restaurant nung nakaraan. Si Christine. Kaagad niyang nilapitan si Jared. Tinulungan niya itong maglakad. Ganun na lang ba talaga palagi? Kapag galit siya sa akin, magdadala siya ng babae rito sa bahay. Kahit nakapantulog ako, kaagad akong lumabas ng kwarto, bumaba sa hagdan upang puntahan siya. Jared! Napatingin silang dalawa sa akin. Ngunit nag-iwas din ang tingin si Jared, na natiling nakaakbay kay Christine. Parang sinasaksak ang puso ko. Dahilan ng isang kamay ni Jared, nakapaikot sa bewang niya. At ang isa naman nakaakbay at nakahawak sa kamay ni Christine. Ang sakit. Ang bigat-bigat sa dibdib ko. Ako na mag-aakyat sa kanya. Wika ako kay Christine. Sabay kuha ko sa braso niya. Ngunit tinapik niya ang kamay ko. No! Sino may sabi sa'yo na pwede mo kong hawakan, ha? Lasing na sigaw niya sa akin. Nakita ko ang pagngisi ni Christine. Kaya lalo ako nanliit sa aking sarili. Kinagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang aking pag-iyak. Hindi pwedeng makita ko ni Christine na ganito dahil paniguradong lalo lang niya akong mamaliitin. Hinayaan ko siyang iakyat si Jared. Nakasunod lang ako sa kanilang dalawa. Ang bigat mo naman, Jared. Natatawang wika ni Christine. Ramdam ko ang hingal niya dahil talagang hirap si Jared sa paglalakad. Tumigil sila sa paghakbang. Akala ko lilingunin niya ako ngunit dumako ang labi niya sa leeg ni Christine. Na ikinasinghap ko. Ano ba? Nakikiliti ako, Jared. Hindi ko mapigilan na iyo kong mga aking kamao. Para akong tinulo sa sahig dahil hindi ko na kaya pang humakbang. Namuo ang luha ko sa mga mata. Gusto kong sumigaw sa sobrang sakit. Doon pa rin ba sa dati mong kwarto? Tanong niya. Pero tanging ungol lang sinabi ni Jared sa kanya. Ngunit pagkatapat nila sa pinto, tumigil ulit sila sa paghakbang. Ayoko matulog dyan. Dalhin mo ako sa guest room. Wika niya sa seryosong boses. Ha? Guest room? Jared! Tawag ko sa kanya. Pero hindi niya ako nilingon. Dumiretso sila sa kasunod na pinto at doon sila pumasok. Hindi ko alam kung susundan ko ba sila o papasok na lamang ako sa kwarto ko. Naninikip ang dibdib ko dahil alam kung anong gagawin nilang dalawa. Bahala na magkahalit siya, pero hindi ko hahayaan na magtagal ang babaeng yun sa kwarto na yun. Dito pwede. Ako ang asawa niya.
Huminga ko ng malalim. Nilaksan ko ang aking loob at humakbang papunta sa pinto kung saan sila pumasok. Nanginginig kong hinawakan ng doorknob. At hindi ito nakalak, kaagad ko yung binuksan. Nakita ko ang pagtayo na mabilis ni Christine. Nakaupo din si Jared sa kama. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang nakababang strap ng damit niya. At sinadya niya pang ipakita sa akin kung paano niya itinaas yun. Pati na rin ang pagtaas niya ng zipper sa gitna ng dibdib niya. Hindi ka ba marunong kumatok, ha? Bakit ako kakatok? Asawa kita. Umigting ang kanyang panga habang nakatingin sa akin. Pinilit kong patatagin ang aking sarili na hindi ako mabuwal sa harapan nilang dalawa. Kahit ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Salamat sa paghatid sa asawa ko. Makakauwi ka na, Christine. Wika ko habang nakatingin kay Christine. Ngunit nginisian lang niya ako. Tinignan na ako na parang hinahagod ako mula ulo hanggang paa. Aba, talaga naman ha. Pagkatapos niya akong pasadahan ng tingin, nakangiti siyang umiling. Bago hinarap muli si Jared. See you tomorrow, Jared. Malambing na wika niya at ginawaran niya ito ng halik sa pisngi. Pagkatapos ay humakbang siya palapit sa akin. Asawa? I doubt it. Sambit niya habang nakatingin sa akin. Bago niya akong inisiyan at humakbang palabas ng pinto. Napatukod ang kamay ko sa gilid ng pinto. Parang hinigop niyang natitira kong pag-asa na patawarin ako ni Jared. Nakayuko akong lumabas at sinarado iyon. Kahit naman kausapin ko siya, wala rin naman mangyayari. Dahil siguradong sisigawan niya lang ako muli. Ayoko magising si Lola dahil sa pagtatalo namin, kaya hinayaan ko na lamang siyang magpahinga. Pabagal ang hakbang na tinungo ko ang pinto ng aming kwarto. Pagkasarado ko, kaagad akong sumandal sa likuran. Hinayaan kong kumawala ang mga luha na kanina ko papilit na pinipigilan. Alam ko may kasalanan ako sa kanya. Pero hindi ko yun ginusto. Pero siya? Kung hindi ko siya sinundan, maaaring kung saan na sila makarating. Kung hindi na niya ako mahal, sabihin niya lang. Mas gusto ko pa yun kaysa palagi niyang ginagawa to sa akin. Kakapit ako, Jared. Kakapit ako kasi alam kong mahal mo ako. Kakapit ako kasi alam kong sa kabila na nangyari, ayaw mo pa rin akong bitawan. Gagawin kong lahat para mapatawad mo lang ako. Kinabukasan, sabay kami nag-almusal ni Lola. Nakaalis na daw si Jared. Pero uuwi din yun mamaya dahil sabay-sabay kami pupunta sa party ni Lola. Nagaganapin sa isang mamahaling restaurant. Hindi ako nagising ng maaga dahil magdamag akong umiyak. Bakas pa rin ang lalim ng aking eye bag, kaya nilagyan ko na lamang ng concealer para hindi mapansin ni Lola yon. Lola, paano po mamayang gabi? Tanong ko sa kanya. Venus, huwag mo nang isipin yun. Lilipas din ang galit ni Jared. Wika niya, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. La, mahal ko po kayo. At mahal na mahal ko rin po si Jared. Malaki po ang kasalanan ko sa kanya, pati rin po sa inyo. At kung hindi na po talaga niya ako mapapatawad, I'm willing to let him go. Kahit po masakit. Venus, yun lang po kasi ang magagawa ko, La. Please po, Lola. Gusto ko siyang maging masaya. At kung hindi ko na mabibigay yun sa kanya, I'm willing to give him up. Because I love him so much. Sinipat ko ang aking sarili sa harapan ng salamin. Ayaw ko man pumunta sa birthday party ni Lola. Alam kong hindi papayag si Lola. Kaya pinilit ko ang sarili ko na magbihis ng maganda at mamahaling dress na si Lola pa mismong pumili nang bumisita kami sa isang mamahaling butik kanina. Isang plain nude pink satin spaghetti long dress ang pinili niya. Simple but elegant. Natinernohan ko lang ng diamond earrings. Katamtaman lang din ang taas ng takong ko at hindi ko naman naaapakan ng laylayan nito. Simple lang din ang naging ayos ko. Tamang makeup lang at hairband na may kaunting hibla na nakalaglag sa gilid ng aking mukha. Huminga ako ng malalim at lumabas na rin sa aking kwarto. Iahatid daw kami ng driver doon. Sabi ni Lola may nilaka daw si Jared kaya didiretso na daw siya doon. Bagay na bagay ang damit na pinili ko sa iyo, Apo. Nakangiting sabi ni Lola nang makababa na ako ng sala. Maraming salamat po, La. Dapat nga po ako magre-regalo sa inyo eh. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko.
Magkaayos lang kayong dalawa ni Jared. Yun ang pinakamagandang regalong maibibigay niyo sa akin. Nangilid naman ang mga luha ko. Mukhang malabo yatang mangyari yun. Gustong gusto ko pero lumalayo pa rin si Jared sa akin. At habang tumatagal, di ko na kaya pang hawakan na natitirang pag-asa ko na mapapatawad niya ako. Susuko ka na ba, Venus? O lalaban pa? Mahal mo, di ba? Ilang minuto lang ang biniyahe namin at narating kaagad namin ang mamahaling restaurant kung saan ipagdiriwang ang birthday ni Lola. Pinagbuksan kami ng driver ng pinto at kaagad akong umikot sa kabila para samahan si Lola. Kaya naman niya maglakad dahil malakas pa naman siya sa edad niya. Hindi mo aakalain dahil maingat si Lola sa kanyang kinakain, kaya hindi siya gaano nakakaramdam ng pagtanda. Papasok na sana kami ni Lola sa loob ng venue nang makita kong pagdating ng isa pang kotse. Kilala ko yun. Ang kotse ang naghatid kay Jared nung isang gabi. Kaagad kong nakita ang pagbaba ni Jared. Bis na bihis ito. Inalalayan pang makababa si Christine. Panibagong sakit na naman ang gumuhit sa aking puso. Hindi alam ni Lola dahil nasa harapan ng tingin niya, kaya nagpatuloy kami sa pagpasok. Matapos magtama ang aming mga mata, kaagad kaming sinalubong ng mga bisita ni Lola. Wala man lang ako makitang ordinaryo ang suot dahil halos lahat, elegante at halatang nabibilang sa mayayamang pamilya. Pinanghinaan ako ng loob dahil alam kong hindi ako nabibilang sa ginagalawan nilang mundo. Malaki ang pagkakaiba ng mundo ng mayayaman at mahihirap na tao. Dahil ang mga mayayaman may focus sa kung paano nila pararamihin ang pera nila. At ang mahihirap, iniisip lang kung paano magkakalaman ang kanilang sikmura sa araw-araw. May iba din naman na handang mag-take ng risk para umunlad ang buhay, pero mas marami natatakot dahil sanay na sila kung ano lang ang kaya nilang gawin. Araw-araw at nabubuhay sila sa kanilang comfort zone. Kung hindi ako sinuwerteng ampunin ni Lola Sinon, siguro hinahanda ko ng aking sarili na tuparin ang aking pangarap. Happy birthday, Grandma! Sabay-sabay na bati ng 4 na kaibigan ni Jared. Hindi ko akalain na makikita ko sila ngayong gabi. Palagay ang loob ko sa kanila, pero hindi pa rin nakaligtas sa akin ang kakaiba nilang tingin, kaya napayuko ako sa kanila. Lola, pupunta lang po ako sa banyo. Paalam ko sa kanya. Dahil unti-unti na rin nagsisilapitan sa kanya ang mga inimbita niya sa party. Mabilis ang hakbang na pumunta ko ng banyo dahil nahagip ng mga mata ko ang pagpasok nila Jared na nakahawak pa si Christine sa braso nito. Sikreto naging kasal namin noon ni Jared, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit malakas ang loob niya magpakita sa ibang tao na may kasamang iba. Pumasok ako sa cubicle at sumandal ako sa dingding. Hinga ng malalim, Venus. Kailangan ko mag-ipon ng lakas ng loob para bumalik kung saan magaganap ang party. Lalabas na sana ako nang marinig kong pumasok sa loob ng banyo at may nagtatawanan. Christine, aminin mo nga, bakit kasama mo si Jared? Huwag mo sabihin na ginagamit mo ang huling alas mo, kaya napasayo siya. Nadinig kong wika ng isang babae. No need, girls. Tinulungan ako ng tadhana na mapasa akin siya. Siyempre, kailangan muna namin na intayin na kusang umalis ang asawa niyang tumikim ng ibang lalaki. Dahil yun ang gusto ni Jared. Ayaw niya kasing bigyan ng sama ng loob ang lola niya dahil baka matuluyan daw. Hindi ako maaaring magkamali. Si Christine na nagsasalita. Nanginig ang kamay ko habang hawak ko ang lock ng pinto dahil sa narinig kong sinabi niya. Ang tanga ko. Hindi ko man lang naramdaman na gusto na niya akong umalis. Kaya pala gano'n na lamang ko ipagtabuyan niya ako. Kaya pala pinandidirihan niya ako. Napatid ang katiting na pag-asa kong magiging maayos ulit kaming dalawa. Gusto ko mang umayak, pero alam ko na kahit lumuha pa ako ng dugo, hindi na ako magagawang mahalin pa ulit ni Jared kagaya ng dati. At kagaya ng palagi niyang sinasabi at pinaparamdam niya sa akin noon. Kahit nahihirapan ako, kailangan kong lumaban. Kung nagawa ko yun noon, mas magagawa ko yun ngayon. Narinig kong lumabas na sila dahil sa pagsara ng pinto, kaya lumabas na rin ako. Nagulat na lamang ako na may biglang humawak sa kamay ko. Saan ka pupunta? Chloe, Miguel. Totoo ba ang mga sinabi sa amin ni Jared, ha? Tanong niya sa akin. Tumango ako at yumuko dahil nahihiya ako sa sarili ko. Bumuntong hininga si Chloe.
Ayaw ni Jared na lumapit kami sa'yo. Venus, naging magkaibigan na rin tayo. Pero alam namin kung gaano kasakit ang nagawa mo. Gustuhin ka man namin tulungan kay Hindi na. Putol ko sa sasabihin niya. What do you mean? Hahayaan mo na lang si Jared kay Christine? Hunot noon na tanong ni Miguel. May magagawa pa ba ako kung siya na mismong umaayaw sa akin? Kung hindi ko pa narinig kay Christine mismo, na inaantay lang pala niya akong umalis sa mansyon dahil ayaw ni Jared na siya mismo magpaalis sa akin dahil kay Lola. Pagbibigyan ko naman sana siya eh. Sana hindi na ako umasa na mapapatawad niya ako ulit, Miguel. Hindi ko sinasadya na may nangyari sa amin ni Khalil. Ginahasa niya ako. Pero hinarap ko mag-isa yun. Ngunit hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko dahil isang hamak na ulila lang naman ako. Pagkatapos kong sabihin yun, tinalikuran ko na sila. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Loie. Ngunit hindi na ako lumingon pa. Bumalik na ako sa loob at hinanap ko si Lola. Ngunit abala siya sa pakikipag-usap sa mga bisita. Kaya nagpasya akong lumabas na lamang at lumanghap ng sariwang hangin. Naglakat ako sa malawak na hardin ng restaurant. Pinagmasdan ko maliliit na ilaw na nakapalibot sa malaking halaman na kinortehang bilog, ang buong sanga at mga dahon. Humakbang pa ako ngunit natigagal ako na makita ko naghahalikan sila Jared at Christine. Sabik na sabik sila at marahas na naghahalikan. Hindi ito ang una, pero ang sakit pa rin. Lalo pat sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Nanlabo ang aking mga mata, ngunit hindi ko hinayaan na tumulo ang aking mga luha. Kaagad kong pinunasan yun at mabilis akong humakbang palayo sa kanila. Venus! Saan ka pupunta? Tawag ni Loie. Pero hindi ko siya nilingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hinagilap ko si Lola upang magpaalam sa kanya. 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis ako sa mismong araw ng birthday party ni Lola. Nang gabing yon, nagpahatid kaagad ako sa mansyon at inimpake ko ang mga gamit ko. Wala na akong inaksayang oras dahil ayoko madatnan ulit ako ni Jared sa bahay. Hindi naging madali kay Lola na payagan ako. Pero dahil sa pag-iyak ko sa harapan niya, napapahayag ko rin siya. Ayaw niya akong umalis ngunit nakipag-usap ako sa kanya na kung hindi ko gagawin yun, lalo lamang lalala ang lahat. Gusto ko ulit bumangon kagaya ng ginawa ko noon. Gusto kong kayanin ang sakit at ang hirap para sa sarili ko dahil wala akong ibang aasahan ngayon kundi ang sarili ko lang. At nagpapasalamat ako kay Lola dahil hinayaan niya akong umalis. Nangako ako sa kanya na dadalawin ko siya kapag okay na ulit ako, kapag kaya ko na ulit ngumiti, kapag wala na ako nararamdaman sakit. Venus, tama na yan, iha, wika ni Sister Violi. Patuloy pa rin naman ang pagsuporta ni Lola sa bahay ampunan, kaya pinagpapasalamat ko din yun dahil sa mahabang panahon, hindi niya pinabayaan ang mga bata. Sandali na lang to, Sister Violi, nakangiting sagot ko sa kanya. Kasulukuyan kasi ako naglilinis ng sahig. Yung tinutulugan ng mga bata. Tama na kasi yan, kumain na tayo ng tanghalian. Pangungulit niya sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi itigil ang pagmamop at sumunod sa kanya. Kasabay namin kumain ang mga bata. Masaya, magaan sa pakiramdam ang mga ngiti na binibigay sa akin ng mga bata. Naikwento ko din kay Sister Violet at kay Mother Eden ang nangyari sa lumipas na taon. Kaya alam nila ang pinagdaanan ko, pati na rin ang ginawa sa akin ni Khalil. Noong una, hindi sila makapaniwala na magagawa yun sa akin ni Khalil dahil alam kong kilala nila ito, kaya hinayaan ko na lamang. Pagkatapos namin kumain ng simpleng tanghalian, tinulungan ko rin silang maglikpit ng pinagkainan. Ayaw ko naman maging pabigat dito kaya tumutulong ako sa mga pwede kong gawin. Nagpresenta ako magtapon ng basura. Kaagad kong pinaghiwalay ang mga basura na pwedeng itapon sa basurahan. Sa labas ng malaking drum sa harapan ng gate ng bahay ampunan, iniipon ng mga basura dahil bukas dadaan ang truck na kukuha nun. Pagkatapos kong ilagay ang mga basura sa drum, bumalik na ako. V! Tumigil ako sa paghakbang. Ngunit nang ma-realize ko kung sino ang tumawag sa akin, nagmadali ako maglakad. Anong ginagawa ng hayop na yan dito? V, sandali! Tawag niya ulit sa akin. Hanggang sa maabutan niya ako, kaagad niyang hinawakan ng braso ko. V, I'm sorry, sambit niya. Nag-umpisa mag-init ang mga mata ko.
Namumula na rin ang mga mata ni Khalil habang nakatingin sa akin. Sorry? Ikaw? Sigurado ka ba na nagsisisi ka sa ginawa mo sa akin, ha? Tanong ko sa kanya. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ko. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, V? Khalil, alam mong mahalaga ka sa akin. Mahal kita bilang kaibigan. Nagtiwala nga ako sa'yo, di ba? At hanggang ngayon, sa kabila ng ginawa mo sa akin, pinapahalagahan ko pa rin ang pagiging magkaibigan natin dalawa. Gusto mong patawarin kita? Lumayo ka sa akin. Tuparin mo matagal mo ng pangarap. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na rin ang nangyari sa atin dalawa. Wika ako sa kanya. Bago ko siya tinalkuran, ngunit nabigla ako nang bigla na lamang niya ako niyakap mula sa likuran. Patawarin mo ako. Kung yun ang kailangan kong gawin para hindi mo na ako kamuhian, gagawin ko. Pero gusto kong malaman mo ang totoo. Anong totoo? Na ginahasa mo ako? Na sinira mo ang buhay ko, Khalil, ha? Hindi mo alam ang nararamdaman ko hanggang ngayon. V, walang nangyari sa atin dalawa. Dahil hindi ko kaya. Kahit gusto kong angkinin ka nung oras na yun. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko nagawang pagsamantalahan ka. Nagsisisi ako dahil nakikita ko kung gaano ka kamiserable ngayon nang dahil sa akin. I'm sorry, V. Nabitawan niya ako nang mapaluhod na ako sa damuhan. Hindi ako makapaniwala na sasabihin niya sa akin yun. Hindi ko inakala na kasinungalingan lang ang lahat ng nangyari at wala talaga siyang ginawa sa akin. Naramdaman ko yun noon, ngunit dala ng aking emosyon at galit ni Jared. Hindi ko na binigyan yun ng pansin. Ngunit ngayon kay Khalil na mismo nanggaling ang lahat. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya. Umalis ka na, Khalil. Kahit ano pang sabihin mo. Kahit nagsasabi ka pa ng totoo, wala na akong magagawa. Wala na kami ni Jared at hindi niya ako babalikan pa. Walang emosyon na sabi ko sa kanya. Nanlambot ang mga tuhod ko ngunit pinili kong tumayo. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang ako nagdilim na ng tuluyan ang paningin ko. At huli ko na lang naalala ay ang pagsalo ni Khalil sa akin. Teka, nasan ako? Tanong ko kay Sister Violi. Kakamulat lang ng mata ko at inilibot ko ang aking paningin. Bakit ako nandito? Kunot noong tanong ko. Magpahinga ka na muna, Venus. Wika niya sa akin. Nang akma sana akong tatayo. Bumalik ako sa paghiga dahil nakaramdam ako ng pagkahilo. Kumain naman kami kanina ng tanghalian. Bumukas ang pintuan at pumasok si Mother Eden at ang doktor. Teka, bakit may doktor? Wala naman akong sakit. Congratulations, Venus. Wika nito na ikinunot naman ang noo ko. Bakit po? Ano pong meron? Tanong ko. You're 3 weeks pregnant, Iha. Nakangiting wika niya sa akin. Lumandas ang luha ko sa aking pisngi at naramdaman ko ang pagyakap ni Sister Violi. Ha? Pregnant? Buntis ako? Usal ko. Oo, Venus. Buntis ka. Kaya simula ngayon, ingatan mo na ang sarili mo, ha? Kailangan mong uminom ng mga vitamins na irereseta namin sa'yo. At kailangan mo din ng sapat na pahinga. First trimester is a very critical stage sa pagbubuntis. Maari kang makunan kung hindi ka mag-iingat, Iha. Paliwanag niya sa akin. Naalala ko ang mga nangyari sa amin. Sa amin dalawa ni Jared. Sa isla. Kagustuhan niya na mabuntis ako. Ang paulit-ulit namin pagtatalik para lang makabuo kami. Ngunit hindi na niya makikita pa yun. Hindi na niya masisilayan na magiging anak namin. Lalo ko napahagulhol dahil sumariwa na naman ang sakit na paulit-ulit na gumuguhit sa aking puso. Venus, alam po na nabibigla ka pa rin ngayon. Ngunit may gusto kaming sabihin sa'yo. Seryosong wika ni Mother Eden. Tumingin ako sa kanya, pinahid ko ang aking luha. Napadako ang tingin ko sa pinto. Bumungad sa akin ang umiiyak na si Tita Blair. Bakit siya umiiyak?